Nagbukas ang pelikula sa pagpapakita ng martial arts sa isang training hall sa Malaysia. Matatalo lang ng isang manlalaban ang kanyang kalaban at buong pagmamalaki niyang ipinagmamalaki na ang Muay Thai ay higit sa lahat ng iba pang sining ng pakikipaglaban. Ngunit sa lalong madaling panahon isang nasa katanghaliang gulang na silot master ang sumulong upang hamanin siya. Ang dalawa ay nakikibahagi sa isang maigting at malakas na laban. Sa kasamaang palad, ang mas matandang mandirigma ay nagsimulang mawalan ng malay. Siya ay binugbog at halos walang magawa. Habang naghahanda ang Muay Thai fighter na tapusin siya, isang lalaki mula sa labas ang pumasok sa ring. Mukha siyang ordinaryong matandang ginoo, walang espesyal sa unang tingin. Tinutuya siya ng Muay Thai fighter at maging ng karamihan na naniniwalang hindi siya makakalaban. Ngunit sa sandaling magsimula ang tunggalian, ang hindi mapagkunwari na taong ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na lakas. Ang kanyang pamamaraan ng salat ay matalas, makapangyarihan, at tumpak. Nagiging malinaw na hindi siya ordinaryong manlalaban. Siya si Datmor Abdul Rahman, ang maalamat na tagapagtatag ng Salatgay. Kinikilala ng Muay Thai fighter ang kanyang pagkatalo at yumoko bilang paggalang. Ang mga tao ay sumabog sa paggupit, itinaas si Datmor sa kanilang mga balikat na parang isang bayani. Maya-maya, nakita si Datmor na naglalakbay kasama ang kanyang asawa, anak, at nakababatang kapatid na si Matt patungo sa Singapore. Ang buhay sa kanilang bayan ay nag-aalok lamang ng maliit na kita, hindi sapat para sa buhay ng pamilya. Dumating sila sakay ng tren at nanirahan sa isang maliit na nayon na tinatawag na Paceray. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng isang iginagalang na matanda, ang may-ari ng lupa, at ang kanyang apo. Hindi nagtagal matapos manirahan, nakatanggap si Datmor ng masayang balita. Inaasahan ng kanyang asawa ang kanilang pangalawang anak. Kinabukasan, dinadala niya ang kanyang pamilya sa malapit na palengke para bumili ng mga pangangailangan sa bahay. Nakilala nila ang punong nayon at higit pang mga kapitbahay, kabilang si Yunus, na nagbebenta ng mga gulay. Mabilis na naging magkaibigan ang kanilang mga anak na halos magkasing edad lang. Samantala, dumarating ang mga mangingisda sa dalampasigan dala ang kanilang pinakahuling-huli. Kabilang sa kanila si Wakusang, pabalik mula sa dagat. Sinasabi ng mga alingawngaw na siya ay isang magnanakaw na gumugulo sa mga lokal. Sa paniniwalang ito, pumasok si Datmor at ginamit ang kanyang tahimik na kakayahan upang pigilan siya na humahantong sa isang matinding labanan. Pero nagkamali pala si Datmor, ang tunay na magnanakaw ay isang batang lalaki na nahuli ni Matt. Nawawala ang hindi pagkakaunawaan at sa halip na magkaaway, sila Datmor at Wakusang ang nauwi sa bonding. Ipinakilala ni Wakusang ang kanyang sarili bilang isang mangangalakal ng isda mula sa puludong. Nagpahayag siya ng paghanga sa martial arts ni Datmor at nagtanong kung sino ang nagsanay sa kanya. Bago maghiwalay, binigyan ni Wakusang si Datmor ng sariwang isda bilang regalo ng pagkakaibigan. Kinabukasan, nagtungo sina Datmor at Matt sa isang base militar ng Britanya para maghanap ng trabaho. Nag-a-apply sila ng mga posisyon bilang mekaniko at buti na lang at natanggap agad. Lumilipas ang oras habang sila ay nanatili sa kanilang mga bagong trabaho. Gayunpaman, pagtatapos ng ilang buwan, ang dalawa ay nagsimulang humarap sa pagmamaltrato mula sa isang pares ng mga sundalong British. Madalas nilang hinaharas si Datmor, umaarteng superior at naghahanap ng pagkakataon para maliitin siya. Isang araw, nang magkasamang nagdarasal sina Datmor at Matt, ginulo sila ni Talib at ng kanyang mga tauhan, tinutuya ang kanilang pagsamba at binubuli si Matt. Ito ang nagiging huling dayami. Isang labanan ang sumiklab sa loob ng maliit na silid-dasalan at mabilis na dinaig ni Datmor ang mga sundalo gamit ang kanyang kakayahan sa silot. Saktong pumasok si Matt, pinigilan ang kapatid bago pa maging seryoso ang sitwasyon. Bago makaganti si Talib, dumating ang isang superior na opisyal at inutusan siyang ayusin ang natigil na sasakyan ng Tenyente Koronel. Sa halip ay inilipat ni Talib ang responsibilidad kina Datmor at Matt. Buti na lang at talagang bihasang mekaniko ang magkapatid. Pagkatapos ng ilang maingat na trabaho, ang makina na sinasabing hindi na maaayos ay magsisimulang muli ng walang isyo. Nang gabing iyon pagka-uwi, sinimulan ni Datmor ang pagsasanay kay Matt ng mas seryoso sa salat. Gusto niyang lumakas ang kanyang nakababatang kapatid at hindi na maging target ng mga bully tulad ni Talib at ng kanyang grupo. Sa isa sa mga sesyon ng pagsasanay na ito, dumating si Wakusang kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Dumating sila para hilingin kay Datmor na turuan sila. Palibhas ay humanga sa mga kasanayang nasaksihan nila pabalik sa palengke. Si Datmor sa una ay nag-alinlangan ngunit kalaunan ay pumayag. Mula sa araw na iyon, ang kanilang bakuran ay nagiging isang informal na training ground. Habang tumatagal, patuloy na tumataas ang mga gastusin sa buhay at malapit ng mga anak ang asawa ni Datmor. Nangangailangan ng dagdag na kita. Tumatanggap si Datmor ng trabaho bilang server sa mga kaganapang ginaganap ng mga opisyal ng Britanya.
Gayunpaman, malupit ang pakikitungo ng mga British sa mga lokal na manggagawa, na naniniwalang sila ay mas mataas sa mga tao ng lupain. Tahimik na naghihirap si Matt sa ilalim ng pagmamaltrato. Nang matapos ang isang event, naiwan si Datmore at Matt na mag-isa sa kusina. Si Talib at ang kanyang mga tauhan ay bumalik at naglunsad ng isang malupit na pag-atake, pinatay ang mga ilaw at gumamit ng mga espesyal na salamin sa paningin sa gabi upang makakuha ng kalamangan. Ang hindi nila namamalayan ay inaatake nila ang isang sinanay na master. Kahit nasa ganap na kadiliman, ipinagtanggol silang dalawa ni Datmore at pinaikot-ikot ang mga mesa, iniwan ang mga sundalo na binugbog at natalo. Kinabukasan, tinawag si Datmore para makipag-usap sa kanya ng pribado. Ang koronel ay hindi lamang alam kung ano ang nangyari, ngunit lubos ding humanga. Nag-aalok siya kay Datmore ng posisyon bilang isang instruktor ng silot para sa base militar. Tumanggi si Datmore sa una, pakiramdam na hindi handa na gampanan ang ganoong responsibilidad, ngunit nagbago ang lahat ng harangin siya ni Matt sa labas at ipinakita sa kanya ang isang liham. Pareho silang tinanggal sa trabaho sa mekaniko dahil sa kaguluhan noong nakaraang gabi. Ngayon ay nahaharap sa kawalan ng trabaho at kawalan ng katiyakan, tinanggap ni Datmore ang alok. Pumayag siyang maging tagaturo ng silot para sa mga tropang British. Bago magsimulang magturo si Datmore, kailangan munang suriin ang kanyang kakayahan ng isang senior instructor mula sa China na nagngangalang Master Chan. Siya ay nagsasanay sa mga sundalong British sa Kung Fu sa loob ng maraming taon. Para subukan si Datmore, hinamon siya ni Master Chan sa isang laban. Dalawang tradisyon ng martial arts ang magkaharap ngayon, bawat isa ay may sariling estilo, istruktura, at ritmo. Matindi, balanse, at puno ng husay ang laban. Gaya ng inaasahan, pinatunayan ni Datmore ang kanyang lakas at kontrol. Tinanggap ni Master Chan ang kanyang pagkatalo ng may paggalang at kinikilala ang kahusayan ni Datmore. Mula sa sandaling iyon, si Datmore ay opisyal na naging silot instructor sa British military base kung saan si Matt ay nagtatrabaho bilang kanyang assistant. Lumipas ang oras, isang araw, habang si Datmore ay nasa kalagitnaan ng pagsasanay sa kanyang mga estudyante, dumating ang balita na dinala ang kanyang asawa sa ospital. Nagmamadali siyang tumabi sa kanya habang ipinapanganak niya ang kanilang pangalawang anak, isang anak na lalaki. Makalipas ang ilang araw, nagdaos siya ng pagtitipon sa bahay upang ipagdiwang at ipagdasal ang bagong panganak. Kahit na sa panahon ng pagdiriwang, patuloy na nagtuturo si Datmore ng silot ngayon na may mas maraming estudyante kaysa dati. Hinahangaan siya ng mga taga-nayon at ang salita ng kanyang husay ay kumalat sa malayong komunidad. Sa kalaunan, dinala ni Datmore ang kanyang pamilya sa Paludong, ang home island ni Wak Kusang. Malugod silang tinatanggap, ngunit wala doon si Datmore para magpahinga o maglilibang. Nandyan siya para magturo, ibahagi ang sining ng Selat Gaong sa mga tao sa isla. Lumipas ang isang taon at nasira ang kapayapaan. Noong 1942, sinalakay ng Japan ang Singapore. Lumaganap ang takot sa mga taga-nayon at marami ang nagmamadaling lumikas sa Pula Sadong na itinuturing na mas ligtas. 7 maliliit na bangka lang ang available, kaya ang mga babae at bata ang inuuna. Sa kaguluhan, isang matigas ang ulo taga-nayon tumangging umalis sa kanyang tahanan, iginiit na manatili sa likod kahit na ano ang mangyari. Nakatuon si Datmore sa pagprotekta sa sarili niyang pamilya at pagtulong sa kanila na makarating sa mga bangka. Nang malapit na silang makatakas, isang pagsabog ang yumanig sa nayon na nagpapadala ng apoy sa mga tahanan. Bumibilis ang paglikas habang sumusulong ang mga puwersa ng Hapon. Si Datmore at ang kanyang pamilya ay sumakay sa parehong bangka. Nang tuluyan na silang itulak palayo sa dalampasigan, nilusob ng mga tropang Hapones ang nayon sa likuran nila. Pagkatapos ay dumating ang kalamidad sa dagat. Isang napakalaking alon ang tumama sa kanilang bangka na nagpatalsik kay Datmore at sa kanyang pamilya sa tubig. Sa desperado na sandaling iyon, ginagamit niya ang bawat lakas upang hilahin ang kanyang anak sa kaligtasan. Ang kanyang asawa, na nakikipagpunyagi sa mga alon, ay nailigtas kaagad pagkatapos. Nagawa nilang maabot ang Pula Sadong, na dumating bilang huling grupo upang makatakas. Ngunit hindi lahat ay nakalabas. Si Yunus at ilang mga taga-nayon ay nananatiling nakakulong pabalik sa nayon. Determinado na huwag silang iwanan, nagtipon si Datmore ng isang maliit na grupo at naghahanda na bumalik. Ang plano sa pagsadyap ay isinasagawa kinabukasan. Tahimik na gumagalaw si Datmore at ang kanyang grupo sa nayon, na ngayon ay inookupahan ng mga puwersa ng Hapon. Malungkot ang sitwasyon doon. Ang mga sibilyan ay inaresto, binubugbog, at pinapatay ng walang awa. Ang ilan ay nakatakas, ngunit ang iba ay hindi gaanong pinalad. Kabilang sa mga biktima ang balbas na lalaki na tumangging lumikas. Ang kanyang desisyon na manatili sa likuran ay nagbuwis ng kanyang buhay. Ang mga sumasalakay na sundalo ay hindi tumitigil sa pagkitaw ng buhay. Kinukuha nila ang anumang bagay na may halaga, inaangkin nila ito bilang kanilang sarili.
Samantala, sa kabilang panig ng nayon, halos magtagumpay si Wakusang sa pag-escort ng dalawang taga-nayon patungo sa kaligtasan. Ngunit habang tumatakbo sila patungo sa bangka, nakita sila ng mga tropang Hapones at pinaputukan sila. Isang labanan ang sumiklab sa pagitan ni Wakusang at isang sundalong Hapon na nakakuha ng atensyon ng ilan pa. Nagmamadaling pumasok ang mga sundalo para pigilan ang bangka sa paglayo. Sa kaguluhan, binaril at napatay ang isang binata. Sa ibang lugar, nahanap ni Datmor si Yunus, ngunit huli na ang lahat. Namatay na si Yunus. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay buhay pa rin sa kanyang mga bisig. Binuhat ni Datmor ang bata at sinubukang tumakas kasama nito, ngunit ang paggalaw nito ay nakita ng mga sundalong Hapones. Sa ilalim ng putok ng baril mula sa bawat direksyon, ginagawa ni Datmor ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang babae. Isang bala ang tumama sa kanyang balikat at siya ay napalibutan. Ang batang muntik nang makaligtas ay binaril makalipas ang ilang sandali. Ang pagkatalo ay tumama ng malalim kay Datmor. Sa sobrang galit, hinikayat ni Datmor sina Wakusong at Mat na buhatin ang katawan ng bata pabalik sa mga bangka habang siya ay nananatili sa likod para makipaglaban. Sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na ang kanilang mga pamilya ay naghihintay at dapat na iligtas. Gayunpaman, bago umatras, hinagisan ng sibat ni Datmor ang kapitan ng Hapon. Namimiss nito ang marka at sugat lamang sa mukha ng kapitan. Sa sandaling makatakas ang mga taga-nayon sa Pula Sadong, ang kapitan ng Hapon na si Yamada ay tumangging umatras. Naniniwala siya na mayroon siyang hindi natapos na gawain. Ang mga bangkay ng anak na babae ni Yunus at ang nasawing kabataang taga-nayon ay inilibing sa Pula Sadong. Sa oras ng libing, binabalaan ni Datmor ang lahat na maging handa. Alam niyang darating ang mga Hapon. Kaya ng gabing iyon, nagtipon ang mga lalaki ng Pula Sadong. Nagdarasal sila para sa lakas habang handa silang ipagtanggol ang kanilang lupain. Kinaumagahan, dumating si Yamada at ang kanyang mga sundalo sa Pula Sadong. Pinalibutan nila ang isla, na tila kakaibang tahimik. Ngunit pagkatapos, isa-isa, nagsimulang mawala ang mga sundalong Hapones. Sila ay inilabas ng tahimik ng walang babala. Nang maputol ang mga linya ng kaaway, si Datmor at ang mga tauhan ng Pula Sadong ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at naglunsad ng kanilang pag-atake. Isang matinding labanan ang sumiklab sa baybayin. Nang matagpuan ni Wakusang ang kanyang sarili na nalulula ng tatlong sundalo ng sabay-sabay, sumugod si Datmor upang suportahan siya, na pinaikot ang tubig. Samantala, sinubukang magtago ng isang takot na sundalong Hapones sa loob ng isang maliit na kubo. Hindi niya namalayan na ang kubo ay kumukupkop sa mga babae, bata, at matatanda. Na-corner at binyantaan, ipinahayag ng asawa ni Datmor na siya rin ay sanay sa silat, na nagtatanggol sa mga mahihina at naninindigan. Bumalik sa larangan ng digmaan, kaharap ni Wakusang si Yamada. Matindi ang laban, ngunit bumagsak si Wakusang. Ang natitirang mga sundalong Hapones ay banihag ng mga taga-nayon. Pagkatapos ay gumawa si Yamada ng isang panukala. Kung matatalo siya ni Datmor sa one-on-one na tunggalian, aalis siya at ang kanyang mga tropa at hindi na muling gugulo pa sa isla. Ngunit kung nanalo si Yamada, babalik siya kasama ang isang mas malaking hukbo at sisirain ang nayon. Para protektahan ang mga taong tumanggap sa kanya, tinanggap ni Datmor ang hamon. Ang kanilang tunggalian ay nagsisimula sa mga talam. Si Datmor sa kanyang espada at Yamada sa kanyang katana. Noong una, hawak ni Datmor ang kalamangan, ngunit dahil naniniwala siya sa pagiging patas at karangalan, gumawa siya ng matapang na desisyon na ibaba ang kanyang sandata. Ang labanan ay nagpapatuloy na walang mga kamay. Sa pagkakataong ito, nagbabago ang labanan. Nagsimulang magpumiglas si Datmor. Siya ay itinulak sa kanyang limitasyon at halos matalo. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga taga-nayon na nagdusa at ang mga nakapagpapatibay na salita ng kanyang asawa. Muling nag-aapoy ang kanyang pagpupulsigi. Sa panibagong lakas, lumaban si Datmor, nadaig si Yamada at natalo siya ng buo. Gaya ng ipinangako, inutusan ni Yamada ang kanyang mga tauhan na umatras. Bago umalis, yumoko siya bilang pagkilala, kinikilala si Datmor bilang isang tunay na master. Unti-unting bumalik ang kapayapaan sa Pula Sadong at sa Singapore. Ipinagpatuloy ni Datmor ang pagtuturo, pagbabahagi ng sining ng silat gayong sa mga bagong henerasyon na pinapanatili ang pamana ng kanyang mga tao. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.